Ikaliwa ng Disyembre 1927 noon ako ipinanganak. Isang gabi, habang humihimbi si nanay, may humalik. Huwag kang sumigaw, walang makakapit. Mas malakas si Don Pepe, ginahasa siya. Noon, ang pagkabirhen ng babae, ang pinakamahalagang regalo na ibibigay niya sa kanyang magiging asawa. Malapit ako kay nanay. Ang tatay ko si Don Pepe ang nagbigay ng aking pangalan, Maria Rosa Luna Helson Rosa, para sa Rosal. Ako ang pinakamatalino sa klase namin pagkangarap ko ang maging doktor. Minsan inaasahan ako ng aking mga kaklase para kang ligaw na damo. Basta lang sumipot sa lupa, narinig ng lahat, ngunit tumawa lang ako at ibinigkas ang saknong ng tula. Natutunan namin all things right and beautiful. All great Jews, greatest and small. The Lord God made and all. At ako'y naluha. Kapatid kami ni nanay. Sinabi niya lahat sa akin ng nangyari bago ako ipanganak. Sinabi niya hindi lang isang beses, marami. Relihiyosong tao si Don Pepe. Hindi niya magagawa yan, sabi ni Lolo. Ngunit alam niya sa puso niya totoo ang sinasabi ni nanay. Tumira kami sa susunod na buwan sa baryo ng Monte, nanalangin sa kuweba. Isang araw, habang nagtatali ako ng tuyo, tinakma ako ng 2 sundalo Hapones pinahasa. Pagkatapos, umalis lang naman. Kahit nahirap ng mga tiyuhin ko at kapitbahay, walang makalaban dahil takot silang patayin. 14 ako noon, hindi pa nireregla. Pilit kong inisip, bakit nangyari ito sa akin? Naalala ko ang hinapit ng nanay ko. Sumali ako sa dahil sa nangyari. Nangarap ko ng pagkagamot at damit. Tinago ko ang mga lihim sa diniretas ng aking buhok. Nakamasayang bahagi ng buhay ko. Noon ako ay nasa Pukbalang. Tinawag nila akong Bayang Layaw ni Maria. April 1943, inutusan akong kumuha ng mga sako ng pinatuyong mais. Inarap kami ng mga sundalo at pinabalik akong mag-isa sa tutok ng baril. Dinala ako sa Quezon. Araw-araw mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, pumipila ang mga sundalo. Ako'y umiiyak. Tinatawag si nanay. Minsay, inaalalan ko ang mga nangyari sa akin habang nakaupo sa kawayang kama. Paano akong tatakas o papatayin ang sarili ko? Si nanay ilan ang pumipigil sa akin. May pahinga ang iba. Kapag may regalo akong wala, nagkasakit ako at pinahirapan. Nilusob ang girahin ang kumpok at pinalayas ako.
ng kamatlay ay ako at umiiyak nang makita si nanay. Nalagas ang buhok ko. Hindi ako makapagsalita, makatayo, makalakad. Nagtango ako sa takot at hiya. Pinalaya ang Maynila noong ika-5 ng Pebrero 1945. Huli na para sa akin ang mga sabi ko. Inalagaan ako ni nanay. Hanggang gumaling at tumubo muli ang buhok ko. Sinubukan kong maghilom ng asawa ako, ngunit ginawa niya rin sa akin ang gawin ng mga Hapon. Napuno ako ng galit. Ninais kong lang magkaanak. Nagkaroon ako ng 3 anak, ang bunso noong araw ng Pasko. Sa loob ng 7 taon, naglaba ako para sa iba. Limutin ang nakaraan, ibaon ito at limutin. Hunyo 1992, may panawagan ang grupo Bayan para sa mga babaeng ginahasa at inalipin ng sundalong Hapones. Bigay ako ng unang pahayag. Nagmarcha sa panawagan, justisya para sa mga comfort woman. Masang makamit ang katarungan bago mamatay.